Good evening po, pwede po pa-help. So isa sa mga followers natin ay hirap i-solve itong problem na to. So naisipan ko na lang nagawa ng content, so tara, i-solve natin. Okay? So ito yung problem. Para mas malinaw, ni-re-encode ko na lang and ni-redraw ko na rin. No? So let us read. The frame shown in the figure is supported by smooth surfaces at A, B, C, D. So smooth surface daw itong mga to. The radius of the pulley supporting the load W is 2 feet. Okay, so 2 feet yung radius. Find the reaction and the total force transmitted by the axle at C to member BE. Okay, so unang tingin medyo intimidating siya. Pero stay with me, papadaliin natin to, hihimayin natin. Okay, so let us start. To solve this, we first need to conceptualize. Okay, so kung paano natin siya atakihin. Una sa lahat, kung titingnan natin yung figure, ang binigay lang sa atin is mga dimensions. Hindi tayo binigyan ng value ng load natin. Okay, so we need to realize na yung mga masosolve nating mga reaction dito later on would be in terms of W. Yan. So next, sinabi niya na isolve daw natin yung reaction sa C considering yung member BE. So when we solve for the reaction, kailangan focus lang tayo sa forces at BE. Yung mga forces lang doon at play, no? So other forces na hindi nakadikit sa member BE ay hindi na natin kailangan. Okay? Para hindi tayo solve ng kung ano-ano. Ayan. So third is, dapat you need to realize na to solve this kind of problems, mapa-beams, frames, arcs, trusses, procedural lang siya. So the procedure is like this, no? So una natin gagawin is we need to analyze the structure as a whole, and para ma-analyze natin siya, syempre kailangan mo munang mag-drawing ng free body diagram para makita mo yung mga forces at play. So pag nag-analyze ka ng structure as a whole, ito yung mga forces na kailangan mo makita. External reaction, external loads, at saka yung mga self-weight. Okay? So simulan natin ha. Ito, unahin natin yung weight. Dahil weight yan, that will act downward. Okay? And mag-a-act yan sa centroid ng ating load. Yan. Okay? Next, may nakita tayo ditong contact point at A. Dahil smooth surface yan, isang reaction lang lalabas. And take note, dapat normal yun sa surface. Ibig sabihin na normal, perpendicular siya. Ganito. Tawagin natin yung RA. As for the direction naman, bakit siya pataas? Take note, when we draw the free body diagram, we can use the method of assumption, method of correct sense. When we do the method of assumption, dyan natin ginagawa yung pwede natin i-assume na pataas, pababa. When we do the method of correct sense naman, ina-analyze na natin siya. Nagsasagawa na tayo ng educated guess. In this case, mag-analyze na lang tayo. Okay? So, dahil yung load natin ay pababa, dapat kontrahin natin yan ng upward reaction. Kaya pataas ko siya drawing. Another, dahil smooth surface ito, sabihin mo na lang ground. In our mind, ang pinaka-natural thing na gagawin yan is mag-react na tutukuran niya lang yung member. Pag ginawa kasi nating pababayan, ibig sabihin parang ginuguyod pa niya yung member, which is a bit unnatural, no? Pero it can still happen, no? Pero for now, gawin natin siyang pataas based on our analysis. Okay? I hope nasundan niyo yon. Para naman sa contact point E, same explanation lang din. Para naman sa contact point B, dahil yung surface natin is vertical na, dapat yung ating reaction is horizontal para perpendicular siya sa surface. Okay? And same explanation para sa reaction sa D. Meron pa bang ibang lalabas dyan? How about this? Di ba ano ito? Internal pin yan. So magkakaroon yan ng vertical and horizontal force reaction, no? And then ito, meron tayong cable dito. Pag hinati natin yan, lalabas yung mga tension, no? Yan. So yun, tapos na tayo sa ating free body diagram. Tama? Mali. Okay? Take note, when we do the free body diagram ng whole structure, kapag hindi pa tayo nagkakat, ang dapat nalalabas ay itong tatlo lang. Okay, so to correct our free body diagram, wag muna nating ilalagay yon. Lalabas lang kasi yung mga violent na forces kapag nag-analyze per part na tayo.
Saka na lang lalabas sa free body diagram yung internal reaction tsaka forces. Pag nagsagawa tayo ng method of joint, method of section, tsaka method of members. Okay? So for now, tanggalin natin yung mga yon. And ito na yung ating free body diagram ng whole structure. Once nagawa natin na yung free body diagram ng whole structure, mag-equilibrium equation lang tayo to solve yung mga reaction dito. And tatatlo lang naman yung equation dyan, so hopefully hindi na tayo mahirapan. Pero pag hindi nyo alam kung alin dyan sa tatlo yung kailangan nyo gamitin, pwede nyo naman siyang isa-isahin na i-check. Example, di ba ang focus lang natin si member BE? So ang forces lang at play dito is si RB tsaka si RE as for now. So let's say gusto kong isolve si RB. So mamimili lang ako dito sa tatlo, no? So what if nag-summation forces horizontal ako? Masasolve ko ba siya? Unknown, unknown. Di kaya. Dalawa yung unknown eh. What if mag-summation forces vertical ako? Unknown, unknown. So, wala din tayong masosolve. Pati si RE, hindi natin masosolve. So, natitira na lang summation moment, no? So, sige. Para makuha ko to, dapat mawala yung mga to, no? What if mag-summation moment ako sa D? Eh, di nawala din siya, no? Hindi pwede. What if summation moment sa E? Unknown, unknown, unknown. Wala. Summation moment at A. Unknown, unknown, unknown. So, ang daming unknown. So, basically, hindi talaga natin kayang kunin as of now si RB. What if ito na lang muna kunin natin? So, tapos na tayo, hindi natin kayang isolve yung mga yan ng horizontal, vertical, no? So, talagang pwede lang natin gawin is mag-moment. So, what if mag-moment ako sa B? Kasi nakikita ko na pag nag-moment ako dito, ang mangyayari, yung line of action ni RB, RD, tsaka RA dadaan sa kanya. Notice, ang iikot na lang dito is si W tsaka si RE. So, basically, solvable si RE in terms of W na. Okay, so, considering the whole structure free body diagram, let us do a summation moment sa B. Considering clockwise positive, unahin natin yung W. So, we have W, ikot yan in a clockwise manner, so positive. Ang moment arm niyan, from this point, dapat perpendicular. So, that would be 8 minus 2. 6. Yan. Sunod naman natin si RE. That would be RE, iikot in a counterclockwise motion. So, negative RE. And ang moment arm niya ay itong distance na to. Which is 8 plus 8, 16. Okay? So, wala nang ibang iikot equal to 0 and simplify. Yung RE, pwede mong ilipat dito and i-divide mo by 16 feet both side of the equation. O, para hindi ka na mag-simplify, gawin mo na lang, iset mo na lang yung W as 1 and then ikaw ay mag-shift solve na lang. So, pag nag-shift solve ka, ang lalabas lang dyan, 6 out of 16. Itabi mo na lang yung W sa huli. Okay? Para hindi ka na mahirapan mag-simplify. So, yun. May value na tayo ng RE ng mabilisan. Okay? So, anong next na gagawin natin? We realize kanina na kahit na anong gawin natin, hindi natin masolve si RB. Considering the whole free body diagram. Tama? So, pwede natin gawin ngayon is mag-move on na tayo sa analysis per part. Okay? Wherein magsasagawa ulit tayo ng panibagong free body diagram, depende sa method na mapipili natin. So, alin dito sa tatlong pipiliin natin? Nakadepende yan sa figure. Dahil yung ating figure is a frame which is connected by pins, so ang magandang method dyan is the method of members. Wherein para isagawa yan, ang gagawin mo lang naman is huhugutin mo yung mga pin na nagko-connecta sa kanila para magkalas-kalas sila. In this case, meron tayong tatlong member, 1, 2, at saka yung pulley itself. No? So, pag hinugot ko yung pin dito, pwede na silang maghiwa-hiwalay. So, pag naghiwalay ang mga yan, ang i-consider lang natin si member BE. Okay, siya lang. So, ganyan magiging itsura nun. Tama? And then, dahil tayo ay nagkalas na, lalabas na dyan yung mga internal forces, internal reaction. In this case, hindi naman naputol yung ating mismong member.
So, walang lalabas na internal force sa kanya. Ang lalabas lang yung internal reaction ni internal support C. Okay? So, dahil pin ito, meron niyang dalawang reaction. Merong horizontal, may vertical. So, yung vertical, tawagin nating CY. Yung horizontal, tawagin nating CX. Okay? And para makuha yung main goal natin na reaction sa axle or pin C, gagawin lang natin, kukunin lang natin yung resultant nitong dalawa using Pythagorean theorem. So yun, ganun na yung magiging atake natin, no? Basically, we just need to solve CX and CY na. Okay? So, sa tingin nyo, alin dyan sa dalawa yung magandang isolve muna? Okay? So, basically, kung hindi nyo alam, ang gawin natin is mag-checking na lang, no? So, considering member BE, so, i-check nyo na lang isa-isa. Kunwari, no, ganito. Pag nag-summation forces horizontal ba ako, may masosolve ako? RB, tsaka CX, dalawang unknown using horizontal forces, so, wala tayong masosolve. What if mag-summation forces vertical tayo? Na-solve na natin, unknown. Isa na lang ang unknown using summation forces vertical. So, yun. Mag-summation forces vertical muna tayo. Okay, so, ganun lang mag-analyze kung anong equation of equilibrium ang gagamitin. So, by summation forces vertical, considering downward equal to upward na lang para mabilis tayo. So, CY is equal to RE, which is 6 out of 16 W. So, yun. May value na agad tayo ng CY. Isunod naman natin si CX. So, sige, isip ulit kayo. Pag nag-summation force horizontal tayo, dalawa yung unknown, wala. Pag nag-summation forces vertical ka, hindi mo masusod to kasi horizontal yan. So, ang natitira na lang is summation moment. And dahil ito lang naman yung gusto nating makuha, mag-summation moment na tayo sa B para hindi nasasama ito as unknown. So, ang iikot lang doon is CX, CY, RE. And ang unknown lang sa mga iikot ay si CX, ibig sabihin solvable na siya. Tama? Yes, tama yan. Pero may iba pang way dyan. Ito napansin ko, pag nag-summation moment ako sa D, dadaan yung line of action ng mga reaction dyan na RB tsaka RE, ibig sabihin hindi na sila sasama sa equation. So, ang iikot na lang CX, CY, mas konti yung iikot dyan. So, yan na lang din i-consider natin, ano? Summation moment sa D, para konti lang ikot. Considering clockwise positive, unahin natin yung mga positive. CX will rotate in a clockwise manner, so positive siya, no? And ang moment arm niya is, eto, 6 feet. Next, itong CY, in our imagination, iikot siya in a counterclockwise motion, so negative siya. And ang moment arm niya dapat perpendicular sa kanya. Ito, kitang-kita na natin. Which is 8 feet. Okay? So lastly, wala nang ibang iikot, equate to 0. Substitute natin yung value ni CY, which is this one. And then shift solve tayo. Again, para mas shift solve, iset nyo lang yung W as 1. Ang lalabas dyan ay 1/2. And then itabi nyo na lang yung W later. Yan. So, kita nyo? Meron na tayong CX, CY. Para makuha si reaction sa C, Pythagorean na lang tayo, guys. Square root ng CX squared plus CY squared. Salpak lang natin and simplify. So, para hindi ulit tayo mahirapan mag-simplify, yung mga W, gawin nyo munang 1. Ang lalabas yan would be 5/8. And then yung W, itabi na lang natin. And, yan na guys yung final answer natin.